Paano nga ba kumuha ng lisensya ng motor dito sa Taiwan? Tara, kuha tayo. Charot! Hi guys! For today's videos nga, ipupunta tayo ng LTO. Yes. Actually guys, hindi naman talaga ako kukuha ng lisensya ko ng aking baby love. So syempre, as a Jowa Bells, syempre magsusupport tayo for the go ang ate girl nyo. And 9 AM nga na umaga nung umalis ako sa aming dorm and naka-e-bike lang ako and mga 15 minutes lang naman ang biyahe. And ayan na nga yung LTO and pagdating ko nga dyan, nalaman ko, nag-chat ang aking babe na nakapasa nga daw siya sa written exam. And syempre, tuwan-tuwa ang ate girl nyo at nakapasa siya and papunta na nga ako sa taas para puntahan siya at i-congratulate. Pagdating ko nga, ayan, tuwan-tuwang person. Hi guys! Andito ako ngayon sa LTO dito sa Mado and susuportahan ko si babe kasi kukuha siya ng lisensya and ayun na nga, nakapasa siya sa written exam and ngayon mag-actual na siya. Ayun na siya, nagka-practice. Ayun. Kasi din pa naman yung niya, yung actual driving. So, sana makapasa siya. Dahil 10:30 pa naman ang kanyang driving test exam, nagpa-practice muna siya sa kanyang practice area. Ayan, sabi ko ay galingan at para lilibre ko siya sa McDo, diba? And sa katabi naman yung yan, sa right side, ayan talaga yung kanilang pag-actuala ng driving test. And habang nag-practice nga siya, ay may mga sumunod na rin, nakigaya na rin sa kanya. Ay, katiray ka ng araw. Sige, go para ng first son. Sabi ko galingan niyang maipasa kasi delivery ko siya sa McDo. Charot. And dahil nga sobrang init na, and dahil patanghali na, ay umakyat muna kami sa loob ng LTO dahil naandun yung kanyang mga kasamahan. Na second batch nag-exam pa for sa written exam and yung makakapasa doon is yun yung magiging kasama niya para sa pag-drive test. And habang waiting kami, kabado na dyan ang isang person. Malapit na nga mag-10:30 na umaga na pumunta na kami doon sa pag-exam nila. Ito nga pala yung mga requirements na kailangan kapag kuha ng lisensya ng motor dito sa Taiwan. So, unang-una, pupunta ka ng LTO para sa appointment. Then, magdala ka na rin ng medical certificate para sa eye test. And then, picture, 1 by 1. Then, 250 NT para sa exam. And then, 200 NT para sa license. And then, dala na rin kayo ng ARC at passport. Pumasok na nga ako dito sa loob and ayan yung itsura ng loob. May mga upuan na kung saan na pwede manood and ayan yung area kung saan sila mag-actual drive exam. And siya nga pala guys, dito nga pala ito sa Mado, dito sa Tainan. Tinawag na nga sila lahat para i-orient yung mga dapat at hindi dapat gagawin and kung saan sila dadaan. Tinuturo nga dyan na kailangan ay hindi dapat dumikit o tumama yung gulong kasi once na tumama yung gulong or dumikit is tutunog yung yung alarm and yun, mababawasan ka ng points. Ang passing rate nga pala guys sa exam, sa written exam is 85% and then sa actual driving exam is 70%. So kailangan maipasa niyo parehas yan. Sila nga pala yung unang first batch na mag-exam ng drive test exam and karamihan dyan is mga Taiwanese and nag-isa lang si babe na Pinoy. And sobrang kabado nga siya kasi siya yung mauna sa lahat. So, diba? Kabadong person, malala. Patapos na nga sila mag-orient and ayan na si babe, siya na yung mauna sa lahat and sobrang kabado ng person. Nung time nga na yan is sobrang kinakabahan din ako para sa kanya na sana dinadasal ko na sana makapasa siya and sana okay ang magiging okay ang lahat.
Sa wakas, congratulations! Sulit ang pagpupuyat at pag-aaral. And sobrang tuwa nga namin kasi nakapasa si Babe. And umakit na nga kami sa taas para ibigay yung requirements gaya ng ID. Hininga 1 by 1 ID picture, and then pagkatapos niyan ay nagbayad din siya ng 200 NT para sa driver license. Sobrang tuwa nga niya kasi nakuha niya na yung driver license niya and napahalik pa siya sa kanyang driver license. And pauwi na kami yan guys dahil magta-12 na ng tanghali and wala pa kami tulog dahil night shift pa kami. Diba mga hanggang first saman. And hanggang dito na lang. Thank you for watching guys. Bye po.